Ang aklat ng pahayag o apokalipsis ay ang panghuling aklat sa bagong tipan ng Biblia. Dito inilalarawan ang magaganap sa mga huling panahon o ang mga huling pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Ang aklat ng pahayag ay puno ng simbolismo at imahe. Ito ay binibigyang kahulugan sa maraming iba't ibang paraan ng iba't ibang tao. Ang isa sa pinakatanyag sa pahayag ay ang paglalarawan ng apat na mga ngabayo. Ano nga ba ang kahulugan ng apat na mga ngabayo sa apokalipsis? Ano ang kaugnayan nito sa mga huling araw? Inilalarawan ni Apostol Juan sa Apokalipsis ang mangyayari sa katapusan ng mga panahon kung kailan hahatulan ng Diyos ang mga naninirahan sa mundo. Dito ay ipinapakita ang apat na mga ngabayo na simbolo ng pagkawasak na darating sa lupa sa huling panahon. Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang mga propesiyang ito ay mararanasan talaga ng sangkatauhan na bahagi ng katapusan ng mundo at isang tanda sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo kung kailan hahatulan ng Diyos ang mga tao. Sa bidyong ito ay ipapaliwanag natin ang mga katangian ng bawat isa sa mga ngabayo at kung paano silang lahat ay may mahalagang papel sa huling panahon. Unang mga ngabayo. Ang unang mga ngabayo ay nakasakay sa puting kabayo na tanda ng pananakop. Sa Apokalipsis chapter 6 verse 2, tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti at ang nakasakay doon ay may isang pana. Binigyan siya ng isang korona at siya'y nahuhumaling sa pananakop. Ayon sa mga scholar, ang unang mga ngabayo ay kumakatawan sa isang hukbo ng pananakop at maaaring tumutukoy din ito sa Antikristo na binigyan ng kapamahalaan at talunin ang sino mang lalaban sa kanya. Ang Antikristo ay ang magpapanggap na Kristo na darating din naman na lula ng isang puting kabayo. Ang mga ngabayong ito ay ang tanda ng pananakop. Ikalawang mga ngabayo. Ang ikalawang mga ngabayo ay nakasakay sa maapoy na pulang kabayo na sumisimbolo sa marahas na digmaan. Ang pangalawang mga ngabayo ay inilalarawan sa Apokalipsis chapter 6 verse 4. Pagkatapos ay lumabas ang isa pang kabayo, isang maapoy na pula. Ang sakay nito ay binigyan ng kapangyarihang mag-alis ng kapayapaan sa lupa. Ang pangalawang sakay sa isang maapoy na pulang kabayo ay magbibigay ng kaguluhan sa lupa. Dala niya ang isang malaking tabak. Ang mga ngabayo na ito ay sumisimbolo sa mapangwasak na karahasan ng pakikidigma. Ikatlong mga ngabayo. Ang ikatlong mga ngabayo ay nakasakay sa isang itim na kabayo na sumisimbolo ng kagutuman. Sa Apokalipsis chapter 6 verse 5 to 6, isang kabayong itim ang nakita ko. May hawak na timbangan ng sakay nito. May narinig akong wari isang tinig buhat sa kinaroroonan ng apat na nilalang na buhay. Ang sabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong paggawa at 3 takal na sibada lamang ang mabibili ng gayong ding halaga. Ngunit huwag pinsalain ang langis ng ulibo at ang alak. Ang ikatlong mga ngabayo sa Apokalipsis ay tumutukoy sa isang malawakang tagutom, paglobo ng mga gastos at kakulangan ng pagkain at kakulangan ng mga pangangailangan na dulot ng digmaan na inilalarawan ng ikalawang mga ngabayo. Ang timbangan ay tumutukoy naman sa maingat na pagsukat ng pagkain. Sa panahon ng kakapusan, ang bawat butil ng trigo ay binibilang. Makikita natin ito kahit ngayon, ang digmaan ay karaniwang nagdudulot ng mga kakulangan sa supply ng pagkain at gutom. Kaya ang ikatlong mga ngabayo na ito ay nagpapakilala sa tagutom. Ikaapat na mga ngabayo. Ang ikaapat na mga ngabayo ay nakasakay sa isang maputlang kabayo at pinangalan ng kamatayan. Sa Apokalipsis chapter 6 verse 8, tumingala ako at nakita ko ang isang kabayo na ang kulay ay maputlang berde. Ang sakay nito ay pinangalan ng kamatayan at ang kanyang kasama ay ang libingan. Ang dalawang ito ay binigyan ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na kumuha ng buhay sa pamamagitan ng tabak, tagutom, sakit at mababangis na hayop. Ang Hades o ang libingan ay sumusunod malapit sa likod ng kamatayan. Ang rider na ito ay sumisimbolo sa napakalaki at malawakang pagkawala ng buhay. Ang malinaw na epekto ng naunang tatlo, ang pananakop, digmaan at tagutom. Ang mga Kristiyano sa panahon ng katapusan ng panahon ay mararanasan ang mga ngabayo na ito. Malalaman natin ang napakaraming kahirapan, sakit, tagutom at pagsubok. Ngunit sa mga panahong iyon, meron tayong pag-asa na muling ibabalik ng Panginoong Yesus ang lahat ng bagay at gagawin nitong tama. Lulupigin niya ang kamatayan, tagutom, sakit at bawat salot na bagay. Ang mga nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas ay walang dapat ikatakot. Sa halip ay dapat tayong maging handa sapagkat darating siya sa oras na hindi natin inaasahan. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.